Breaking news mga kababayan, nako po, Mayor Magalong, hawak din ang Cabral Files, ang kopya na hawak ni Kong Lebiste. Attorney Claire Castro, investigahan daw ang Cabral Files, paano nakuha ni Kong Lebiste. Kung ito ay persahan at hindi ito pinahintulutan ni Cabral, ang pagkuha ng files ay human rights daw ito. Ito daw ay paglabag sa karapatang pantao ni Cabral. Halaka mga kababayan, totoo kaya ito? Sabi niya kung ito ay persahan na kinuha ni Lebiste, questionable yan. Hindi yan dapat. Nako, ano ba ang dapat, Auntie Claire? Ito na naman sa Auntie Claire, nagdadadaldal mga kababayan. Na tila nagmamarunong na naman. Na tila magkikreate na naman ng pasabog na wala sa ayos. Abogado na pulpul. Yan po ang sabi ng mga netizen, ng mga Pilipino na agrabyado dito sa iskandalo ng blood control. Lalong-lalo na po sa mga pagnanakaw sa mga pera natin. At ito nga mga kababayan, ito ang pasabog. Mga congressman, may tig 2 million na bonus na nakuha. Halaka, bakit sila nagka-bonus? Ang gagaling naman. Nako, trilyones ang ninakaw tapos may 2 million pa na bonus. Nako, mga kababayan ko, nakakahiya ito. Grabe na ito mga kababayan, ang kahayupan ng mga ito. Ito pong sinasabi ng mga komento, galit na galit mga kababayan. Matindi na po itong kahayupan na ito. Grabe, pakinggan po natin sa Net25. May balita po tungkol dito. Ito po. Lumapit ang mga investigador kay Lebiste para suriin ang tuniguriang Cabral Files. Pero hindi po ito isinabmit ng congressman lahat ng dokumento. Hindi lahat. Ang giit ni Clabano, hindi kasama sa grupong nakausap niya noong November 26. Iginit din niya na si Clabano ay hindi daw nakausap ni Lebiste. At sa pahayag naman kahapon, nanawagan si Lebiste kay Secretary Vince Dizon na ilabas ang Cabral Files para matapos na ang question kung alin nga ba ang totoong listahan at yung kontrobersya ng mga insertion. Ang binabanggit lang yan, hindi kompleto Oo. So, kung hindi kompleto yun, katanggap-tanggap din itong files ng Cabral. Hindi nga lang kompleto. May kulang. May kulang lang. Tsaka sabi naman Ganun ba ibig sabihin ni Clabano? ang sabi naman ni Kong Lebiste, hindi pag compare natin, meron naman kayong kopya Yun na pala. Diba? Tama. Paano mo nalaman na hindi kompleto? At ano ang kulang? Ibig sabihin meron kang kopya na kompleto, di ba? Ayun na nga. Hindi mo malalaman ang kulang kung wala kang hawak na kompleto. Di ba? Pero Ito nga mga kababayan, pati nga po si Mayor Benjamin Magalong, hawak din ang isang aparador na Cabral Files na sinasabi ni Auntie Claire na ito ay chismis lang at walang katotohanan. Empleyado mismo o bata mismo ni Cathy Cabral ang nagsabi na persahan na pumasok itong si Kong Lebiste at nag-agawan nga po ng papeles doon sa opisina ni Cabral na nasugatan nga po itong si Cabral at ika-ika ang kanyang kamay at hindi na makapagsulat at hindi na mahawakan ang kape na Starbucks. Halaka mga kababayan ko, matindi. So ibig sabihin mga kababayan, totoo. May katotohanan talaga ang Cabral Files na ito. At sabi nga ng ombudsman, hindi kompleto. Ibig sabihin, totoo. Kaya si Vince Dizon, sungal-ngal ngayon mga kababayan. Bistado, checkmado, checkmate. Nako, mga kababayan, napurga. Pati si Attorney Claire. Kung ito daw ay persahan na kinuha, ay may paglabag dito. Human rights. Ito ay labag sa karapatang pantao ni Cabral. Ay hindi pwede ito. Imbestigahan ito. Ipakulong. Pwede ba yon?
Parang ganun ang gustong sabihin ni Atty. Claire. Si Libiste ang dikdikin. Si Libiste ang ipitin. Nako, mga kababayan ko. Ano na, saan natutungo? Saan na ang direksyon ng bansa natin? Papunta ba tayo sa kanal? Pang 33 sa the most corrupt country in the world. Guinness Book of Record, -3. Nako po, mga kababayan ko, kakahiya ito. Mamaya pakita natin si Mayor Magalong. Pero hindi yan sinabing hindi totoo yung Cabral Files. ito, Hindi lang kompleto. Pakinggan natin. Sige nga. Assistant, Ombudsman. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral Files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral Files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to these. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral Files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Next, after Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral Files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. O yan, This will differ. yan mga kababayan. So ibig sabihin, si Kong Leviste, yung mga hawak po niya na mga papeles na dokumento na galing po kay Cabral na tinawag na Cabral Files, ay hindi po ito ay magiging solid na ebidensya or evidence sa mga allegedly na mga nakasulat doon ng politiko, mga kababayan. So matindi po ito. Kung ganon, ilabas ng DPWH yung pinaka-original copy ni Cabral para mabigyan ng credit itong si Leviste. Kasi nga, itong si Leviste, pinapalabas si Castro na labag itong pagkuha ng mga files. Nako, mga kababayan, dahil pinersa daw si Cabral
na napilayan pa ng kamay o nasugatan ito at meron pa nga dumaloy na kulay pula na dugo sa kamay. So ibig sabihin, may persa dito, may pisikalan at tila bugbog sarado ito, parang ganon. Mga kababayan ko, nako po, ano na kaya ang totoo? So i-check po natin dito, ha? Dito kay Attorney Claire Castro, ano bang sinasabi nito? Introducing Ito po si Claire Castro. Ito po mga kababayan ko. Ito si Makapanlait kay BP Sara. Akala mo ang ganda-ganda nito, mga kababayan. Mas maganda pa nga si BP Sara kaysa sayo. Siya nga ang pinakamagandang muka sa balat ng politika sa Pilipinas. Sasabihin mo, tsaka, tsaki. Naku po, madidisbar nga ito mga kababayan. So, ituloy pa natin ito. Ano ba ang sinasabi ni Claire Castro na ito ay parang human rights violation dahil nilabag ni Lebiste ang karapatan ni Cabral na ibigay ng kusa, walang permiso at parang ni-raid ito ni Lebiste. So, ibig sabihin, may pwersa dito. Hala ka. Ano ito? Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Good morning and welcome to the program. Thanks again for joining us, Yusek. Yes, good morning, Angela. Good morning, Diego. Yusek, Merry Christmas ulit, ha? Thank you for joining us finally. Okay. At saka lang masabi ko lang, tatlong Castro na sa airing Oo ngayon. nga, no? That's true. Well, Yusek, of course, napakarami pong tanong, no? Sa likod po nitong Cabral Files na pinag-uusapan natin. One of which is papaano po ito na-obtain ni Congressman Leandro Leviste, and you said there should be an investigation on how he obtained these files. On his part, sabi niya, it was given to him, walang force, hindi daw niya pinilit, etc. But there are claims also na hindi, no, na ito ay inagaw niya, etc. How important it is na malaman po natin paano na-obtain itong files para po sa investigation? Na unang-una kasi, syempre, kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. So, kung hindi voluntaryo yung pagbibigay sa'yo, may question dun. So, kasi kung pinuwersa mo to, ano pa yung kaya mong gawin kung napwersa mo ito? So, maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. But hindi ko hinuhusgahan po gusto ko na po linawin kasi baka magkaroon naman ng ibang interpretasyon. Wala po tayong ibinibintang on my part, wala po akong ibinibintang Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So ang kailangan na lang po diyan ay talagang malaman, maimbestigahan kung paano nga ba niya nakuha yung files. And at the same time, mismong itong si Mayor Magalong, ang sabi niya, meron din siyang kopya. Yeah. So, tanong natin, paano niya nakuha? Binigay din ba sa kanya ni Yusek Cabral yun? Kasi at that time, DPWH na secretary na po, si Sec Vince. Right. Okay, so paano niya nakuha to? Bakit walang handwritten notes? Ba't magkaiba ang sinasabing kopya na hawak ni Congressman Leviste at yung di umanong kopya naman din ni Mayor Magalong? Right. Oo nga, Yusek, but paano ngayon natin i-determine kung ano talaga ang linalaman ng files ni Cabral, the late Yusek Cabral? Kasi sabi ng ombudsman po na si Leviste, Congressman Leviste po, ay hindi po nagbibigay ng complete files sa kanila. Ang sabi naman ni Congressman Leviste, hindi daw totoo yun. Kasi ganito yan. Tayo naman, no, alam naman natin kung paano ba magpapareceive ng copies. So, tanong na lang natin muna kay Congressman Leviste, how did you give the copy? That copy that you are in possession of. Paano mo binigyan ng copy ang ombudsman? Meron bang rubber stamp impression receive? Kasi kung mapapakita naman niya, the whole files, halimbawa po, ay naibigay niya at may rubber stamp impression ng received by ombudsman, di hindi makakaila Right. na natanggap. Pero kung wala, at bibiglang po, ay madali po ito ma-deny. Kasi kung talaga namang hindi na ipakita ng buo, at wala rin naman pong proof ang si Congressman Leviste na napatanggap niya, di ba? Dapat yan merong kumbaga may Receiving copy, matitrace Oo. may paper trail yan Yes, dapat. oo. So wala. Oo. Pero
Yusek, nakita niyo na po ba yung yung sinabit ni Congressman Libiste Sabi. sa Ombudsman, yung mga portions na request? Ano po ulit? Nakita niyo na po yung files na sinabit ni Congressman Libiste? Kasi may sinabit daw na portions pertaining lang to the investigation. Hindi po, hindi pa rin po ako nakakita. At according din kay Sec Vince, yung binabanggit na dokumento Yes. ni Congressman Liviste, hindi pa rin niya po nakikita. Kaya hindi rin niya ma-authenticate agad. Mga kababayan, bakit ayaw tignan ni Vince Dizon yung papeles na Cabral files? Ibig sabihin mga kababayan, wala siyang kainti-interes na makita ito. Isipin nyo, pinapalabas po ni Sec Dizon na magnanakaw itong si Libiste dahil nga walang consent o walang permiso itong si Cabral. O sabi naman ng mga tao, kahit ano pang dahilan, paanong paraan nakuha ang papel na yan, ang maganda dito na bulgar ang sekretong ito. Yan ang sinasabi po ng mga tao. Ang tanong dito, paano na persa ni Libiste itong si Cabral? Ba't nakapasok ng opisina? Dapat umpisa pa lang, hindi na pinapasok ni Cabral itong si Libiste. At ayon sa kwento ng empleyado ng staff ni Cabral, nag-agawan daw sila at nagpunitan. Parang ganon, parang inag-agawan Inag-agawan daw ng dokumento at biglang sumugod doon sa IT section itong si Libiste at persahan na isinaksak yung kanyang USB at doon, boom, kuha ang copy. At doon na nag-agawan. At sabi, nagmamakaawa daw yung staff na wag naman, Kong Libiste, wag naman, empleyado lang kami. Parang ganon. So parang pinapalabas sa Auntie Claire, there's something wrong yung paano yung pagkuha. Nako, mga kababayan ko, eto na. Action na lang kasi, wala nang mahabang comment na nakakagulo lang sa paglaban ng korupsyon. Natutuwa tuloy ang mga magnakaw sa gobyerno, transparency, tapos parang ayaw din naman ilabas sa mga taong mali ang ginagawa. Magulo ang gulo-gulo mo, Auntie Claire. Tapos may 2 million bonus ang 2026 budget na bumoto. Ayan budget vote. Pagka bumoto ko ng yes, may 2 million bonus ka. Ang gagaling naman ng mga ito. Nako, si Castro pa talaga ang interview nyo. Saksakan niya ng sinungaling. Naku po, mga kababayan ko. Matindi, matindi. Antindi na mga ito. Antindi nyo. Ano ba sabi ng mga kababayan ko? Ito pa. Panoorin pa natin si Mayor Magalong ito. Panoorin nyo. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niyang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga 2nd or 3rd week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nung nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko kagad Nataranta siya. Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Nanginig siya Bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Ngayon mga kababayan, hugas kamay itong si Auntie Claire. Hindi niya na masabi na chismis. Hindi niya na masabi na fabricated. Ano, Auntie Claire? Sungal-ngal ka ngayon. Dapat ka madisbar. Sabi ng mga naniniwala po kay BP Sara. Kasi nga itong si Auntie Claire, feeling maganda. Feeling engkantada. Feeling Miss Universe. Sinabihan ng ating mahal na BP Sara na tsaka daw. Ikumpara mo ang mukha mo, mukha kang gurang
na menopause. Yan ang sabi ng mga komento. Hindi po ako ha. Sabi ng mga komento. Sabi ni Monmon Tonton ng Tarlac. Hindi ka naman kaganda, Auntie Claire. Makapanlait ka. Si BP Sara pa ang sabihan mong tsaka. Yung mukha mo, mukhang sapatos na mabaho. Ala ka, mga kababayan ko. Matindi itong mga banat ni Jasper ng Tacloban. Dating loyalista, dating tangalista, dating bobolista. Ngayon, hindi na kasi ayoko ng negative 3. Hindi na kayang ipagtanggol. Lipat tayo, halaka. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang negative 3. Yari na. Puro bulsa dito, bulsa doon. Nako. Yan ang sabi ni Jason Sonsain. Halaka. Grabe mga komento, galit na galit. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya eh. Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun eh. Sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam eh. Pinakita ko muna sa kanya eh. Pati yung mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity, napakaliit lang naman. Isipin nyo, itong si Recto, si Ralph, meron ding budget, meron ding in-insert. Tapos sabi ni Vilma Santos, kaya nyo kami tinitira dahil nasa taas kami. Kayo mga tumitira sa amin nasa baba. Ganun lang kasimple. Parang kayo ang mga alimango na pag yung kasama nyo umaangat daw, hinihila pababa ang kasama. Yan ang sabi ni Vilma Santos. Kaya namura siya ng isang sikat na celebrity. Nakala mo, laki sa yaman ito. Nakala mo, laki sa ginto na kutsara. Pero hindi naman. Nagdidikdik lang din ito ng asin nung kanyang kabataan. Hindi naman ito laki sa mga Lopezes. Hindi naman ito oligarko. Hindi naman ito parang si Meme M na negative 3 na lumaki sa ham. Lumaki rin ito na nagdidikdik ng asin. Sabi ng mga nagagalit sa kanya. Tapos sinabi ni Vilma Santos, ito daw ay AI generated. Hindi daw niya sinabi ito. Halaka, mga kababayan ko. Grabe, artista nga ito. Ang galing gumawa ng script. Sabi ni Tonton, na Tonton, ang tontono mo, halaka, yari kayo, galit na galit ang mga tao sa inyo. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang eh, makikita mo talaga doon eh, glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga bambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. O yan mga kababayan, nako po, yari na. Checkmate ka na, Dizon. Paano mo pa sisinungalingan ito na hindi ito authenticated? Biggest syndicate is the government itself. Kaya kanya-kanyang nakawan na. Nako po, grabe. Sa buwata ng mga ito, mga bukotot. Grabe, gigil na gigil ako. Sayang ang tax asenso na sana matagal ang Pilipinas. Grabe, nalimas na lahat. Nililito nila ang taong bayan. Halaka, sindikato na. Pagpapatakbo sa bansa, totoo yan. Halaka, grabing mga ano to. Maaari palang mabangkarote ang Pilipinas dahil sa ginagawa ng mga buhayang ito. Mag-ingay, huwag gayaang lumubog ang kaso na ito. Systematic corruption, sindikato, kawawang Pinoy. Nagsasalita na naman yung mga natapalan ng pera sa muka.
So maliwanag na bias ang ICI, alam na pala nila na ayaw nila gawan ng kaso kaya titibigin na yan. ICI kaya nagmamadali ang ombudsman makuha ang file si Cabral para magawan ng remedyo yon. Halaka mga kababayan ko. This is when we have to really question the integrity of Sec Dizon. Is he following the evidence or he is following the wishes of his bosses? His loyalty must be to the people, not to the bosses. Halaka mga kababayan ko. Antindi mo, Vince Dizon, mag-resign ka na. Isa ka ring aso na askal. Hindi ka nagsisilbi sa bayan, nagsisilbi ka sa mga boss mong buhaya. Sabi ni Tonton Gutierrez ng bonbonoan ng Balintawak. Halaka. Grabe mga kababayan ko. Kung inaabot nyo po ang bidyong ito mga kababayan, maaaring i-comment nyo ano ang reaction nyo, ano ang masasabi nyo dito sa napakalaking sindikato ng gobyerno. Ang Cabral Files ay pinapasinungalingan nila na isang chismis lang ito pero naglabasan ng mga iba't ibang kopya. At si Leviste ay tila dinidikdik nila at iniipit dahil persahan daw itong kinuha kay Cabral at pinilipit pa ang kamay na nagkasugat-sugat at nagkaroon ng benda. Kaya sabi ni Attorney Claire Castro, imbestigahan ito, imbestigahan. Grabe mga sobrang kapal ng muka. Mga kababayan, sobrang kapal ng muka ni Auntie Claire. Sabi ni Vicente ng Masbate. Ayan, Auntie Claire, binabanatan ka ng taga Masbate. Kasi sobrang kapal ng mukha mo. Ayan, no? Ayan, dalawa sila. Sabi ni Wantos na Comatos. Ayan. Grabe ang mga komento mga kababayan ko. Kaya, isang like, isang share po at isang subscribe. Mga kababayan, makisama tayo sa mga komento. Ipakalat po natin ang karimarimarim na ginagawa ng mga ito. Isipin mo, may bonus sa 2 million ang mga buhaya. Saan ka kumukuha? Saan sila kumukuha ng sobrang lang kapal ng mukha ng mga ito? Naghihirap ang mga Pilipino, ninakawan nyo ng trilyones, tas kayo mga congressman, meron kayong 2 milyon na Noche Buena. Grabe mga kababayan, nakakaiyak po. Talaga ang Pilipinas po, papunta po sa kubeta, papunta sa kanal. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta dito. Hanggat hindi po na kukulong ang mga mastermind na mga big boss, ang Republika ng Pilipinas mapupunta sa kubeta na mabaho. Grabe talaga, nakakayak ako, naluluha po ako, mga kababayan. This is a big syndicate in the Philippines. The government is a mafia of syndicate. Isipin mo, feeling nila, pera nila ang mga pera natin na pinaghihirapan natin. Si nanay, si tatay, nag-abroad, nagpapadala ng pera. Tignan nyo po, mga kababayan, sila na lang ang bumubuhay sa Pilipinas. Ang mga OFW. Grabe talaga, mga kababayan. Sasahod ka, may tax. Magbabayad ka ng kuryente, may tax. Ultimo CR, mga kababayan, may tax na rin. Kasi magsi-CR ka, may bayad 5 piso. Depende kung ihi or ETA. Mas mahal pag ETA. Mga kababayan, pati pintuan po ng 7-Eleven, pati Alphamart, meron ng bayad, may token na, may toll fee, kasi kada bukas may bantay na sa sobrang kahirapan po sa Pilipinas. Bawat pintuan po sa mga convenience store, may bayad na po mga kababayan.
Nakakaiyak po. Sa sobrang hirap ng Pilipinas, lahat na po may bayad. Kada utot mo may bayad na po, mga kababayan. Kada hinga may bayad na. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Walang nangyayari. Puro binubulsa lang, mga kababayan ko. Tumulo ang luha ko eh. Grabe talaga. Nakakaiyak po. Grabe mga congressman ito. 2 million ang bonus. Saan kaya sila kumukuha ng kakapalan nila? Saan sila kumukuha ng sobrang kapal ng mukha nila, mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po.